Hello guys, magandang araw sa inyo, gabi, kung saan man kayo nasa lok ng mundo. Ito, meron tayong papanoorin guys, no? Ito, matindi ito. Guys, bago pa kayo dumaan sa channel ko, please subscribe, like, and share. No skip ads. Hey guys, panoorin na natin to. Medyo maganda ito. Mahal nyo si Pangulong Duterte? Pag mahal nyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Mga kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang rin kayo nakita eh. Kasi umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin na po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente. Ang pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, I use a cane, nagbabadtos na ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabutin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay. Gano'n mo guys, no? Nung bago na siya natapos ng termino niya ng pagkapangulo, no? Umalis siya ng Maynila. Ngayon na naman siya nakabalik, no? Haba din, ano? Tibay din ni Tatay Digong, no? Hey guys, try natin. Sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children.
at anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nagkataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to Marshall. Tingnan mo na guys, no? Sinasabi ni Duterte, gusto daw pakialaman ni Marcos Jr. yung konstitusyon, no? Ewan ko anong meron dyan. Tuloy natin guys. Hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lubay kay, binanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan ang kayo sa likod, yung mga lumad, hindi na tayo makakaintindihan dyan. Kayong mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar, okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung nagpapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Wala man na. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kumputa. Kaya nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Nung tinagawa ng mga stamps natin. Hoy, ano kayo? Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin?
nabalitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy, of later years, nung bago na, itong mga polis na gago, wala itong mga polis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Bakit hindi yung pangalan Daguhoy ang mga animal na kriminal na? Paano na nila si Daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sabi din? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero isda man sir. Sino? Si Lapu-Lapu sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay kagway jeep. Bukas pag walang istampa yung kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. So, sinabi ko sa mga pulis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila yan? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, baka madagdagan natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos. Yun pala yun guys, no? Yung una palang gumalaw niyan ng konstitusyon ay si Ferdinand Marcos. Ngayon, ang gusto naman gumalaw ng pangalawa, si Bongbong Marcos. Oh my God. Sige, history natin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabihin man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, Princeton, kung ano yung, maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Walang. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yan niya. Except dito, sa isang linya lang. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, walang makakapara. Lahat na
everything ko. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na dinalastog niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Habaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Noon. Ayun guys, no? Baka malinaw na sa inyo, no? Kung ano talagang awayan ngayon sa dalawang grupo na ito, no? Yun pala ang ano dyan, no? Pero patuloy pa rin natin to. Panoorin natin to. Yang Constitution, kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang tsak-tsak, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I serve 6 years, then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na gano'n. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahon nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayad tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Burong. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War, natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano.
So ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin, pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga... Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, wala mang interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utit para papakaligaya kung sino ang gusto ng paligaya. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Saka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal na sabi ko. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang boto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Pas pinamatunaw na yung kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, puntang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ayun guys, no? Huwag kayong papayag, ha? Huwag kayong papayag. No? Kasi masisira lang eh. Masisira lang ang Pilipino. Ako gusto si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila yung konstitusyon ngayon at yung sabi nilang bagong konstitusyon, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Nada na tayo. Kung sakali man, itapon lang ninyo ang oras. Kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, meron akong ipagbilin siya. Hindi pa naman talaga At saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede nyo patayin. Pero sila sa trabaho nila,
Medyo talagang matino yun sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacanang. Iwasan na yung mga. Pakiusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo in-istorbo. Kaya, demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang, atin dyan sa Pilipino. Ano sa Tagalog? Bandit? Yung lahat ng sa Malacanang, pwersa lang ang jacket nila, pati panty. Yung lahat dyan, mga paintings na makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag muna doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako ng paagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis. Babae mo na. May nakikita kasi ako nung pulis, ako nung presidente pa ako na assign sa akin. Nawala man nung pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Dadating yan. Pag lang ikaw si si Marcos, pasyal na yan. Wala na Marcos, ano?